Magandang araw sa nakikinig. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang Rehiyon 13, kung saan administrado ng lugar ng Caraga o Region 13. Ang Caraga ay isang rehiyon ng Pilipinas na matatagpuan sa Hilagang Silangan bahagi ng Pulo ng Mindanao. Nabuo ito sa bisa ng Republic Act No. 7901 noong 23 Pebrero 1995 na inaprubahan ni Pangulong Fidel V. Ramos. Ito ay may kabuuang sukat na humigit sa kumulang sa 18,847.0 kilometrong parisukat at may populasyong humigit kumulang sa 1,940,687. Binubuo ito ng mga lalawigang Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte at Agusan del Sur. Ang pangunahing lugar ay Agusan. Ang salitang Agusan ay nagmula sa salitang Agus na nangangahulugang daloy ng tubig. Ang Agusan ay naging bahagi ng matandang lalawigan ng Surigao na dati ay tinawag na Butuan. Noong 1914, ang Butuan ay iniwalay sa Surigao na ito ay pangalan ng Agusan noong 1970. Ito ay hinati sa dalawa, Agusan del Norte at Agusan del Sur. Dito makikita ang itinuturing na ikatlong pinakamalaking ilog sa bansa, ang Agusan River, na may habang 259 kilometro. Ang mga mamamayan ng lugar na ito ay binubuo ng mga Kristiyano at Muslim, 90 bahagdan. Ang mga Kristiyano at ang mga Muslim ay 6 na bahagdan, at ang iba pang mga mamamayan ay Protestante. Hindi rin papahuli sa makandang tanawin ang lalawigang ito. Ang ilan sa mga ito ay ang Lake Mainit Shoreline Area. Matatagpuan sa Habonga, 6.3 km ang layo sa syudad. Magandang lugar para sa bating, pamamangka at pangingisda. Mount Hilay-Hilay. Matatagpuan sa Remedios de Romualdez, may taas na 2,012 above sea level at kilalang pinakamataas na bundok sa Agusan del Norte. Ang pangalawang lugar ang Agusan del Sur. Ang Agusan del Sur ay binubuo ng 14 na munisipalidad na may 311 barangay. Ang mga bayang nasa tabi ng Agusan River ay tinatawag na river towns, tulad ng Santa Josefa, Beruela, Roleta, La Paz, Talocogan at Esperanza. Ang mga bayan naman ng Sibagat, Bayugan, Prosperidad, San Luis at iba pa, tinatawag namang highway towns. Ang kabisera ng Agusan del Sur ay Prosperidad. Ang pangunahing produkto ng lugar ay mais at palay. Dito rin nanggagaling ang pinakamalaking supply ng plywood. Ang Agusan del Sur ang pinakamalaking lalawigan sa rehiyon ng Caraga. Ang lalawigang nakakulong sa lupa ay tinitiran ng mga katutubong grupo ng Manobo, Higaonan, Aita, Mamanwa at Bagobo. Ang pinakamakabuluhang natural na atraksyon dito ay ang protektadong Agusan Marsh at Wildlife Sanctuary. Ang Agusan Marsh ay itinuturing na isa sa ecological na makabuluhang wetland ecosystem sa Pilipinas. Ang lugar na harbors ay natatangi at malinis na wetland habitats tulad ng swamp forest, open water, scrub swamp, umagos na tubig at inundated forest. Ang sumusunod ang mga sikat na waterfalls sa Agusan del Sur. Pangalawa, ang kanilang mga pagkain na sikat. Surigao del Norte. Ang lungsod ng Surigao ay nagsisilbing kabisera nito. Ang kalalawigang ito ay may kabuuang sukat na humigit kumulang sa 2,739 km at parisukat na katumbas ng 9.7% na kabuuang sukat ng Rehiyon 13. Walang tag-init sa lugar na ito, tag-ulan sa buong taon. Malapit nito sa sentro ng bagyo kaya kadalasang binabagyo ito sa mga huling buwan ng taon. Dahil sa malapit ito sa Philippines Deep, ang lalawigan ay nakakaranas ng 4 na lindol taon-taon. Sa Surigao del Norte, ang pangisda ay pagtatanmi ang pangunahing kinabubuhay ng mga tao rito. Batay sa ulat, ito ay may pinakamalaking produksyon ng nikel sa buong bansa. Ang mga uri ng yamang mineral sa Surigao del Norte ay ginto, pilak, cobalt, chromite,
semento, silika, buhangin, uling, limestone at graba. Ang mga wikang dialekto sa ginagamit sa iba't ibang bayan ng Surigao del Norte ay ang mga sumusunod. Katulad na lamang ng Alegria, Bicol, Cebuano, Leyte at Samarnon. Sa Basilica naman ay Bicol, Cebuano, Hiligaynon, Masbateno, Romblon at Tagalog. Sa Dapa naman ay Tagalog, Cebuano, Tinggian o Itneg. Sa Cagdianao naman ay Bicol, Cebuano, Hiligaynon, Del Carmen, Tagbanwa at Tagalog. Sa Sisa naman ay Cebuano, Hiligaynon at Hiligaynon. Sa Tagana naman ay Cebuano, Ivatan, Leyte, Samarnon at Samarnon. Sa Pilar naman ay Cebuano, Leyte, Samarnon at Castilla. Ito lamang ang wikang dialekto na ginagamit sa iba't ibang bayan ng Surigao del Norte. Kabilang din para dito ang mga sunusunod, kung saan ang San Isidro, Cebuano, Molbog, Leyte at Samarnon. Sa Santa Monica naman ay Bicol, Cebuano, Leyte, Samarnon, Tagalog. Sa Socorro naman ay Cagayan, Cebuano at Tagalog. Sa Tabadyo naman ay Cebuano. Sa Tubod naman ay Cebuano at Tagalog. Sa Dinagat naman ay Cebuano, Chabacano, Davaoenyo, Hiligaynon, Maranao, Kapampangan at Tagalog. At sa San Benito naman ay Aklan. Sa Surigao City naman ay Aguyano, Batae, Banwanon, Cebuano, Chinese, Ilocano, English, Maranao at Tagalog. Kabilang na rin dito ang mainit. Bicol, Cebuano, Hiuligaynon, Ibanag, Ibatan at Tagalog. So, kilala din sa Surigao del Norte ang Bonok-Bonok Festival. Sa pagdiriwang na ito ay pinaparada nila ang mahal na Santo Niño. Ang City Park ng Surigao ay isang pook na mapagmamalaki ng mga taga rito dahil sa kagandahan ng lugar. So, ang mga literatura ng mga Manobo. Ito ay halimbawa ng kanilang bugtong. Katulad na lamang ng chicken gizzard. Kasalaman, guntaan, henayan, haziyanu, adluwit, tezizale, sikan espanuk. Ibig sabihin ay kamote the inside in which peel chicken gizzard. At kabilang dito ang coconut. Enum bimasan nune basag de lamabas de leneu sikan islug. Na ibig sabihin is, if cut into it, it's a bow. If you cut, pierce it, it's a full coconut. Isa din sa kanilang bugtong ang ice. Liniw man, gutaan, hiane, nilunggot na telengewana, sikan es mata. A pool surrounded by fishing poles, the ice. Tumungo naman tayo sa kanilang salawikain o kasabihan. So una, ano'y mantu karabaw ni upat tukubong dip akahidjas. Kung ang kalabaw naman may apat na paa, nagkamali pa, paano na ang tao? Pangalawa, ang etew neken sa edlingay te ipuun di enekena kumua diate mana din. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi rin makakarating sa paroroonan. So, kemiyades de ed paneneo ne laaram ke ekuruhu. Ang taong lumalakad ng matulin, kung madapa at makasugat ay malalim. Yan lamang ang ilan sa kanilang salawikain o kasabihan. Ang kanilang sayaw na tinatawag na inamo, or monkey dance, na buhat sa pangkat na mga kalalakiang asawa na sumama silang magsayaw ng inamo upang ipagdiriwang ang kanilang gawain hanggang sa huling hibla ng kanilang hininga ng buhay. May takip ang kanilang ulo na gawa sa baka at habang sumasayaw sila ay lumulundag, sumisigaw at kumukumpas na tulad na laman ng unggoy. Habang ginagawa nila ito ay kumukumpas sila ng ngongo, crab, simbolo ng
kabaitan at pagpapasensya. Tinitiis nila ang palo ng kahoy mula sa manonood sa kanila. Ang sunod na sayaw naman ay tinatawag na pandagitan. Nakuha ang pangalang pandagitan sa isang katutubo na kalagana na ang ngalan ay pundangan o pandangan, pundangian at pandagitan. Ang pandagitan ay tumutukoy sa isang lugar saan ang maliit na liyak na tao man o hindi ay nagiging biktima ng malaking nilikha. Ito naman ang awit. Uwaging, uwangin, isang mahalagang awiting pang-epiko na katumbas sa Kaluman Valley ay Duyoy Tagunen. Mandata, awit ng pag-ibig. Delinday, awit ng hanap buhay. Surigao del Sur. Ikalawa sa pinakatanyag na probinsya sa Caraga Region sa Pilipinas ay ang Surigao del Sur. Matatagpuan ito sa silangang baybayin ng Mindanao at nakapaligid sa mga probinsya ng Surigao del Norte at Agusan del Sur. Ang kabisera ng Surigao del Sur ay ang lungsod ng Tandag. At ang Surigao del Sur ay kilala sa kanyang mga kagandahang likas, kabilang na ang malinis na mga dalampasigan, mga talon, mga kuweba at mga isla. Ilan sa sikat na mga pasyalan sa probinsya ay ang Tinuyan Falls, Enchanted River, Britannia Islands at Lawa ng Mainit. Ang probinsya din ay mayaman din sa kulturang pamana, kasama na ang malalaking komunidad ng mga katutubo tulad ng mga tribo na Mamanwa at Manobo. Maaaring maglakbay ang mga bisita sa kanilang mga tradisyonal na nayon at malaman ang kanilang mga natatanging kultura at pamamaraan. Ang ekonomiya sa Surigao del Sur. Ang pangunahing industriya ng Surigao del Sur ay ang agrikultura, pangisdaan, pamimina at turismo. Kilala ang probinsya sa produksyon ng palay, mais, niyog at abaka. Ang mga aktibidad sa pagmimina, lalo na ang nickel at ginto, ay naglalaan din ng pag-asa sa lokal na ekonomiya. Sa kabuuan, nag-aalok ang Surigao del Sur ng iba't ibang kagandahan ng kalikasan, kultura na pamana at mga oportunidad sa ekonomiya, kaya't isa itong interesting destinasyon para sa turismo at pamumuhunan. At dito na po nagtatapos ang aming ulat. Ako nga po pala si Castor Monica D. at ang aking kasama na si Jikiri Muin A.